Hindi maiiwasan ang pagdomina ng AI o yon ang sinasabi sa iyo. Kapag nag-upload ka ng larawan o voice note, tuluyan na itong nawawala at nalilikom para sa AI systems na laging gutom sa datos. Pero paano kung may iba pang kwento rito? May digital na pag-aaklas na yon at may patibong sa datos na ginagamit ng mga modelong ito. Nadiskubre ng mga mananaliksik na kayang gawing inutil ang AI model gamit ang ilang binagong JPEG at epektibo ito. Paano kung hindi lang natututo ang mga scraper sa internet, kundi nasisira rin? Halimbawa, may taong nagbigay ng simpleng kahilingan sa AI model. Humiling sila ng photorealistic na asong tumatakbo sa parke, bagay na karaniwang kayang gawin ng mahusay na modelo. Pero ngayon, iba ang kinalabasan, hindi maayos ang pagkakabit ng mga paa. May mga dagdag na kasukasuan na lumilitaw sa mga lugar na hindi naman dapat. Ang mukha ay bahagyang nagiging kakaiba at parang galing sa uncanny valley. Nawawala ang ayos at linaw ng balahibo. Parang isang bagay na nakakita na ng aso ng 1,000 beses pero hindi nito talaga naunawaan kung ano yon. Ganyan ang epekto ng poison na AI model, hindi ito bug. Ginagawa pa rin ng modelo ang itinuro sa kanya pero nagkakaproblema kapag may nagbago o nanghimasok sa training data na nagiging dahilan ng poison na AI model. Naglalagay sila ng maling halimbawa sa training para matutunan ng modelo ang maling pattern kahit walang hacking o pagpasok sa sistema. Ang mga artist at creator ay basta na lang nagpo-post ng kanilang mga gawa online gaya ng dati. Pagkatapos, dumarating na ang mga scraper. Mga automated na bot ito na nag-iikot sa internet, kumukuha ng maraming larawan, teksto at audio mula sa mga website nang hindi talaga nauunawaan ang kinokolekta nila. Kinokolekta lang nila ito para gawing training data ng AI models kaya nakakaroon ng problema. Kasama sa normal na nilalaman, nakokolekta rin ang mga halimbawang nilason. Walang halatang mali sa simula, lalabas lang ang bitag sa susunod na training run. Sinubukan ng grupo mula Universidad ng Chicago ang teorya sa pamamagitan ng pagpapakain ng 50 binagong larawan ng aso sa Stable Diffusion at sa kanila pinaandar ang AI model. Agad naging baluktot ang mga larawan, bawat isa may mali. Nagpatuloy pa rin ang grupo. Pagdating sa 300 larawang nilason, nagsimula nang maglabas ang modelo ng larawan ng pusa. Ang modelo ay gumagamit ng bilyon-bilyong larawan, pero para sa isang konsepto gaya ng aso, ilang libo lang ang kailangan. Kapag nasira ang maliit na bahagi, nataka-problema na. Hindi kailangan ng milyon-milyong sira o maling files. Kailangan mo lang ng wala pang 1% ng tamang larawan basta tama ang target na konsepto. Hindi nakahiwalay ang mga modelong ito. Sila ang nagpapatakbo sa Midjourney, DALL-E at mga image tool sa iyong teleponyo. Kaya kung masira ang isang sistema, hindi lang doon natatapos ang epekto. Kumakalat ito. Ito ang simula ng isang bagong uri ng laban at ang mga gumagawa nito ay hindi mga karibal na laboratorio o masasamang tao. Sila ay ilustrador, fotograpo, malikhayang tao at ordinaryong gumagamit ng libreng app, lahat may dahilan magalit. Pero bago tayo magpatuloy, isipin. Araw-araw kang online. Tinitingnan mo ang email, nagbubukas ng app, naghahanap, nanonood ng video at minsan ginagawa mo lahat habang naglalakbay. Normal lang ito para sa'yo. Pero sa likod ng mga eksena, ang iyong internet provider, mga advertiser, mga network admin at minsan pati ang gobyerno ay kayang bumuo ng nakakagulat na detalyadong larawan ng mga ginagawa mo online. Walang VPN na kayang protektahan ka sa lahat. Maging maingat pa rin online. Iwasan ang kahina-hinalang link at huwag magbigay ng personal na impormasyon sa kahina-hinalang email. At siguradong huwag kang magtitiwala sa tinatawag na prinsipe ng Nigeria. Pero, ang isang maayos na VPN ay mahalagang bahagi ng privacy dahil ang privacy ay hindi lang dapat iniisip kapag may nangyaring masama. Dapat ito ang default. At yan mismo ang dahilan kung bakit ginawa ang Proton VPN. Tinutulungan ka ng Proton VPN na mapanatiling pribado ang iyong pagbabrowse saan ka man naroroon. Kahit nasa bahay, naglalakbay, o gusto mong pigilan ang pagsubaybay sa online mong aktibidad. Napatunayan ng mga independent auditor ang no-logs policy nila at sinusuportahan ng Proton ng isang foundation na nakatuon sa privacy, transparency at karapatan ng users. Open source ang Proton VPN kaya bukas sa publiko ang code nila para masuri. Hindi lang basta tiwala, may paraan ng Proton para mapatunayan ang serbisyo nila. Hindi ring ibig sabihin ng privacy ay mabagal na koneksyon. Nagbibigay ang Proton VPN ng mabilis na koneksyon gamit ang VPN Accelerator at NetShield na nagbablock ng mapaminsalang ads at trackers kaya mas malaya kang makapag-browse online. Pwede kang kumonekta sa server sa iba't ibang bansa, makapag-access ng content ng mas ligtas habang naglalakbay at gamitin ito para sa streaming, gaming at peer-to-peer file sharing habang mas pribado ang iyong online na aktibidad. Kung gusto mong mapigilan ng advertisers na subaybayan ka, mapanatiling pribado sa iyong ISP ang pagbabrowse mo, o mabawi ang kontrol sa online mong buhay, pinapasimple ng Proton VPN ang privacy.
I-click ang link sa description o bisitahin ang protonvpn.com// o protonvpn.com/theinfographicshow para makakuha ng hanggang 70% diskwento sa 2 taon na plano ng Proton VPN. Hindi sisirain ng tao ang sarili nilang gawa ng walang dahilan. Dinagawa nila ito dahil pakiramdam nila ay ninakaw ito sa kanila at ang damdaming yan ay nag-ugat sa isang pagnanakaw. Matagal nang ginawang bodega ng mga kumpanyang ito ang pampublikong web, kinayod nila rito ang bilyon-bilyong larawan, boses at talata. Hindi kailanman tinanong ang mga orihinal na lumika at hindi rin sila binayaran. Isa itong pagnanakaw, simple at direkta. Marami sa mga nakalap na iyon ay napunta sa isang open dataset na tinatawag na Lion 5B na naglalaman ng napakalaking dataset na binubuo ng 6 na bilyong larawan at mga kasamang teksto. Natuto rito ang Stable Diffusion at karamihan ng sumunod na sining. Isa itong pinagsiksik na bersyon ng nakikitang internet na isinilid sa isang bagay na pinag-aralan ng mga makina. Pagkatapos, nagsimulang magbigay pansin ang mga artista. Nagsimula silang makilala ang sarili nilang mga gawa sa mga lumalabas na resulta. Ang mga estilo at teknik na inabot ng mga dekada para malinang ay nagagaya na lang sa ilang segundo. Noong 2023, kayang kopyahin ng generator ang brushstrokes at talento ng artista agad. Ang buong karanasan sa karera ay naisama lang sa isang prompt at nalamangan ng kasangkapang libreng gamitin. Noong 2023, nagsampa ng kaso laban sa Stability AI, si Carla Ortiz at iba pang artista. Halos kasabay nito, nagsampa rin ng kaso ang Getty Images. Tumagal ang mga kaso at habang nangyayari ito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-scrape at lalong gumaganda ang mga modelo. Malaya namang inamin ng mga kumpanyang nasa likod ng mga modelong ito ang kanilang mga ginagawa. Ayon sa OpenAI sa Parlamento ng Britanya, hindi posible gumawa ng top models na yon nang hindi gumagamit ng copyrighted works. Bagamat may opt-out forms, responsibilidad pa rin ito ng lumika. Imbes na agad humingi ng pahintulot, kailangang isa-isang hanapin ng mga artist ang file request ng mga modelo at umasa na igagalang ito. Nasa developer pa rin ang kapangyarihan kaya nag-adjust ang mga artist. Ang mga karaniwang upload ay naging sandata pa sa isang file. Noong 2023, naglabas ang Universidad ng Chicago ng programang Glaze na nakatuon sa mga modelong AI. Ilagay mo ang pangalan ng artist sa AI model at gagawa ito ng painting ayon sa estilo at data na pinaghangguan nito. Binabago ito ng Glaze. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagsasamantala kung paano tinitingnan ng computer ang isang larawan. Para sa AI, ang painting ay serya lang ng numero na bumubuo ng estilo at estruktura. Binabago ng Glaze ang ilang numerong iyon. Banayad ito, hindi kita sa mata ng tao, pero natututo ang makina mula sa tagong impormasyon. Gumagana ito na parang optical illusion. Pwedeng magkaiba ang nakikita ng dalawang tagamasid sa iisang larawan. Sa kasong ito, ikaw at makina ang tumitingin. Nakikita mo ang painting gaya mismo ng nilayon. Iba ang tingin ng modelo, pwedeng magmukhang uling ang oil painting o magmistulang ibang medium ang watercolor. Epektibong nga ilipat ang visual na estilong natututuhan ng scraper. Mabilis kumalat ang balita, umabot sa 6 na milyon ang downloads ng Glaze. Ngunit may limitasyon pa rin. Kayang itago ng Glaze ang estilo, pero hindi nito mapigilan ang sinuman na kunin ang larawan. Kapag may bagong paraan para baguhin ito, laging may mga scraper na may mas mahusay na paraan para maibalik ito. Para kang laging nagdedepensa. Kailangan ng mga gumawa ng isang bagay na tatapos sa laban, isang poison pill. Dumating ito noong Enero 2024 Nightshade. Gawa rin ng Universidad ng Chicago, ang layunin nito ay makahawa. Ang larawang dinaanan ng Nightshade ay normal tingnan sa tao at makina, pero parang Trojan horse ito. Kung matrain ang makina sa larawang yon, matututo ng walang kwenta ang modelo at halos nakakatawa ang resulta. Nagiging cake ang sombrero, toaster ang handbag at baka ang kotse sa pagguhit. Para sa mga artista, parang ganting sukli ito. Matagal nang kinukuha ng AI companies ang likang sining para matrain ang models nila. Ngayon, maaari nang gamitin laban sa kanila ang mga ito, kaya biglang tumaas ang demand. Umabot sa 250,000 downloads ang Nightshade sa 5 araw, kaya bumigay sa sobrang traffic ang mga server ng universidad. Narmadali ang team mag-post ng backup download links habang libo-libo ang nag-download. Akala ng marami ay hacking ito, pero hindi ganoon. Walang napapasok na firewall o nadikitan ng tool ang kahit isang server ng kumpanya. Ito ay tinatawag na adversarial machine learning ng mga mananaliksit. Mas madaling isipin ang Nightshade bilang magic trick para sa makina. Hindi ito umaatake sa modelo mula sa labas. Nalilinlang itong turuan ang sarili nito ng maling bagay at pinaniniwalaan ito na parang totoo. Konti lang ang kailangan para magsimula ito. Mas mababa sa 100 maingat na ginawang larawan ay maaring sapat na para lasunin ang isang konsepto sa loob ng isang nangunggunang AI model. Kapag pinagsama ang Nightshade at Glaze, pwedeng maitago ang estilo ng artist at malason ang training data sabay. Pero ang mga resultang yon ay mula sa mismong modelong sinubukan ng mga mananaliksik.
Mas mahirap pag-aralan ang malalaking AI system at walang nakakaalam sa labas ng mga kumpanyang yon kung gaano sila kahina. Pero hindi talaga yon ang punto. Ginawa ng Nightshade na practical ang ideya mula sa teorya at kumakalat pa ang pinsala hindi lang sa isang lugar. Kapag nilasan mo ang konsepto ng aso, pati na rin ang mga kaugnay na ideya tulad ng huskies, tuta at lobo ay maaari magsimulang malihis kasama nito. Sa ilang pagsubok, pinakain ng mga mananaliksik ang daan-daang sirang larawan sa modelo hanggang halos di na ito makagawa ng makikilalang larawan. Dito na ito tumigil sa pagiging purong depensibo. Ang bawat nilason na larawan sa internet ay pwedeng maging sleeper cell, nananatiling di napapansin sa dataset ng ilang buwan o ilang taon at naghihintay lang ng susunod na training run. Maaring hindi malaman ng nag-upload kung nakolekta ito o kung anong modelo ang gumamit nito. Simula lang ang mga larawan. Gumagana rin ito sa anumang pinag-aaralan ng makina mula pagsusulat mo hanggang muka. Sunod na target ang boses mo. Ang isang serbisyo tulad ng 11 Labs ay nangangailangan lamang ng ilang malilinis na tunog ng iyong boses para makagawa ng kapanipaniwalang kopya. Isang clip mula sa podcast ay maaaring sapat na. Pwede ring sapat ang isang video sa YouTube, ilang segundong footage sa social media o kahit lumang voicemail na nakabaon sa telepono ng isang tao. Madalas na itong ginagamit, hindi na haka-haka. Noong 2024, ginamit ng mga kriminal ang mga naklone na boses at muka para nakawin ang $25 million sa isang pekeng video call. Nagbabala ang mga bangko at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas laban sa mga tawag na parang galing sa mga kamag-anak na naklone ng boses na humihingi ng pera. Ginawa ng mga security researcher ang tool na Safe Speech para dito. Ang iyong boses ay may sariling lagda, isang uri ng audio fingerprint na ginagamit ng mga AI system para makilala at magaya ka. Ang Safe Speech ay bahagyang nilalabo ang fingerprint na yon. Sa iba, pareho pa rin ang boses mo, pero sa voice cloning model, mas mahirap kang gayahin. Sa makina, parang radio interference ito. Malinaw mong naririnig ang boses, pero hindi ito naririnig ng AI kaya kulang ang detalye. Kapag ginamit mo ang recording na yon para sa voice clone, magiging mali ang resulta. Halos tunog tao na ito, pero kulang pa rin sa maliliit na detalye na nagpapakilala sa'yo. Ang tiempo ang nagpapatalino rito. Hindi ito simpleng filter na idinagdag lang pagkatapos, kundi nasa mismong orihinal na recording. Natututo ang AI mula sa protektadong bersyon kaya hindi nagtatagumpay ang pagkopya. Walang malinis na kopyang maaral ng modelo. Iyan ang kaibahan sa pagprotekta ng likhang sining. Ang nanakaw na portfolio ay isang uri ng pagkawala. Ang boses mo ay isa pang uri nito. Ito ang tunog na agad nakikilala ng pamilya at kaibigan, paborito ng scammer kapag ginagaya ka. Ngayon, ang target na ang naglalagay ng bitag. Unang beses nagkaroon ng paraan ang mga artista, manunulat at iba pa para labanan ang mga sistemang gumagamit ng kanilang gawa at pagkakakilanlan. Mukhang ito na ang susunod sa digital na seguridad. Sumagot naman ang mga AI lab. Hindi nila papayagang mawala ng access sa datos para sa mga modelo nila. Kung malalason ng artista ang training set, susubukan ng mga lab na alisin ang lason. Doon nagsimula ang higit pa sa security tool, isang arms race. Hindi na lang nila pwedeng tanggapin ang mga sirang dataset at hindi rin nila kayang itapon ang karamihan sa mga ito, kaya sinubukan nila ang isang payak na solusyon. Sinimulan nilang suriin ang bawat nakuhang larawan laban sa caption nito at pagkatapos ay tinatanggal nila ang anumang hindi tumutugma. Sa teorya, dapat madaling makita ang nilason na datos. Sa totoo, ilan lang ang nahuhuli. Lumabas sa pagsusuri na 40 hanggang 60% lang ng mga nilaso na larawan ang na-flag ng mga sistemang ito. Nakakalusot ang iba. May isa pang problema. Nagbubura ito ng maraming malilinis na datos kaya kontaminado ang naiiwang datos o kulang ang datos para matuto ang modelo. Kaya sinubukan nila ang ibang paraan. Ginamit nila ang cleaning model sa bawat larawan bago training para alisin ang kahina-hinala. Matalino ito, pero mabagal, magastos, at may limitasyon pa rin. Dahil umaangkop ang paglalason, ginawa ito ng mga artist para makalusot sa cleaning step, kaya bumabalik ito na parang paulit-ulit na mansa. Matapos ilunsad ang glaze, may research group na nagsabing nabasag nila ang cloaking, kaya naglabas ang Chicago team ng mas matibay na bersyon. Kapag nabubutas ng programa, gumagawa sila ng patch, parang digmaan ng ubusan. Kahit na may proteksyon na nakapaloob sa isang boses, may mga paraan pa rin para tanggalin ang ilang bahagi nito, iproseso ito ng paulit-ulit at unti-unting nawawala ang proteksyong yon. Minsan, napapansin mong humihina ito, hindi nawawala, pero sapat ang pinsala para maging mahalaga. Sa ngayon, panalo ang mga lasonero at tabingi ang laban. May ilang maliit na grupo na lantaran at tuloy-tuloy na sumusubok ng mga bagong pakana habang kakaunting AI labs lang ang agad nag-aayos ng mga problema. Kaya kapag may bagong ayos ang isang lab, agad itong sinusubukan at mabilis ding may bagong bersyon na nilalabas para makalusot dito, kadalasan sa loob lang ng ilang linggo. May kapalit lahat ng ito, hindi agad ang mga lab ang apektado. Apektado nito ang mga nagsasanay ng modelo gamit ang datos.
Ang negosyo ng AI ay nakasalalay sa libreng, walang hanggan at malinis na datos, ngunit winawasak ito ng lason. Kapag nawala yon, parang hindi na rin totoo ang dalawa pa dahil wala ka nang mapagkakatiwalaan agad. Ang nalason na file ay kaparehong-kapareho ng totoong file, walang label o babala, kaya bawat dataset kailangang suriin ng mano-mano o gamit ang tools na madalas may namimiss. Umaabot na sa daan-daang milyong dolyar ang pagsasanay ng isang top model at bawat dagdag na paglilinis ng data ay nagpapataas ng gastos. Kahit isang nalason na batch ng datos ay pwedeng magpabagal ng proyekto ng linggo. Iyon ang layunin. Hindi layunin sirain ang modelo para katuwaan, kundi gawing mas mahal ang nakaw na datos kaysa binayarang datos. May legal at malinis na paraan. Ginamit ng Adobe ang mga larawan ng Midjourney para sanayin ang Firefly at may katulad ding kasunduan ang Shutterstock. Kung gusto mo ng malinis na datos, kailangan mo magbayad. Problema ito para sa industriya. Nag-invest ang mga mamumuhunan ng bilyon-bilyon sa AI dahil inaasahan nilang laging mura ang datos. Pero ngayon, hindi na yon sigurado. Matagal ng paniniwala na pag ikaw ang gumawa, yun. Sinira ng mga scraper ito nang hindi nagtatanong. Inasta ng AI companies na parang libre, walang katapusan at walang nagmamay-ari sa gawa ng tao. Iyan ang unang pagkakamali. Kinolekta sa pag-scrape ang mga painting, dina-download at tinitipon ng napakarami ang mga larawan, boses, muka at video. Basta online, parang pwedeng kunin kahit walang pahintulot. Sa ibang industry, baliktad ang proseso. Photographer ang nagbibigay ng lisensya bago gamitin ng brand ang larawan at musikero ang humingi ng pahintulot sa samples bago maglabas ng kanta. Nagbabayad ang film studio sa bawat frame ng stock footage na gamit nila. Tinrato ang gawa ng milyon-milyong tao na parang walang may-ari. Hindi mga artist kundi AI lab at tagasanay nila ang gumawa nito. Nang kunin ng walang palam ang mga gawa na bago ang balanse at lahat ng sumunod, pagkatapos noon ay reaksyon na lang. Hindi ka makakabuo ng imperyo kung baliwala ang tao. Tapos, magtaka kung lumaban sila at questionin ang sistema. Dahil ang problema ay hindi nakasulat lang sa kontrata o nasa pahina ng pulisya. Nakaugat na ito sa paraan kung paano natututo ang mga modelo mula pa sa simula. Dati, sinubukang kontrolin ang kilos gamit ang mga paalala sa copyright at opt-out form. Pero hindi nito napigilan ang pag-scrape. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, isang tao lang ay pwedeng makaapekto sa kung ano ang susunod na matutunan ng sistema at hindi ito pwedeng balewalain ng sistema. Mas mahirap na ang digital na pagnanakaw at scam dahil nilalabanan na ng mga tao ang AI scrapers. Hindi rin ito unang beses na lumaban ang mga tao. Panurin ang mga pagkakataon na ang mga scammer ay napunta sa maling tao para malaman kung ano ang nangyayari kapag bumalik sa kanila ang karma. O i-click mo itong video na ito.